Aking pinupuri ang ating mahal na Panginoon at ako'y nagpapasalamat sa Kanya na sa loob ng mahigit 25 mga taon ay Kanyang pinatnubayan ang Rockville Church. Meron ngang sinabi ang ating propetisa na si Ellen White na ang ating church ay tila babagsak o mawawala, pero hindi ito pahihintulutan ng Panginoon dahil ang church, kung bakit yan inilagay ng Diyos sa isang lugar, dahil sa misyon. Dahil gagamitin niya itong instrumento upang maabot ang mga tao sa lugar na kanyang kinabibilangan na ang liwanag ng Panginoong Hesus ay kanilang makita. At sila'y maakay at maihanda sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapasalamat mga kapatid sa inyo pong kasigasigan. Hindi niyo po pinabayaan ang church at kayo po ay masigla na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ngayong Sabadong ito, kayo po ay i-organize na bilang isang ganap na iglesia. At kasabay nito ang inyong pagdiriwang ng 26th Church Anniversary. Kaya ako po ay bumabati sa inyo ng congratulations sa inyo pong 26th Anniversary. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, patuloy kayong maging masigasig sa paglilingkod, at ang iglesia natin diyan sa Rockville ay maging bantayog ng atin pong pananampalataya. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat hanggang sa tayong lahat ay magsama-samang sasalubong sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Hesus. Mula po dito sa tanggapan ng ating pamunuan, ang Central Luzon Conference, kami po ay bumabati sa ating mga kapatiran ng Rockville SDA Church. Sa araw na ito ng Sabado, kayo po ay kikilalanin at itatatag bilang isang organisadong local church ng ating komperensya. Napakabuting pagmasdan ang inyo pong kapatiran. Ang inyo pong kongregasyon ay kikilalanin bilang isang bagong tatag. Pagtitipon, ngayong pong araw na ito, kayo po ay isang organized local church. At ang inyo pong tema ay napakaganda mga kapatid. Purihin ang Diyos sa inyo pong napiling tema, Joyful Journey. Ang akin pong mensahe sa inyo at ang aking challenge, kayo nawa ang kakatawan doon sa parabola ng ating Panginoon sa paghahasik ng mabuting binhi. At 4 na klase ng pinaghasikan ng binhi ayon sa Mateo 13. Yung tabing daanan, yung mabato, yung masukal o matinik, at yung mabuting lupa. Katawanin po ninyo mga kapatid yung mabuting lupa upang kayo'y tumubo, lumago, at mamunga ng marami. Mula ngayon, ang inyo pong joyful journey, nawa magdala kayo ng maraming bunga para sa glory ng ating Panginoon at sa ikasusulong ng gawain ng ating komperensya. Muli, mula po dito sa ating CLC, kayo ay aking binabati. Purihin at pasalamatan ang Panginoon. Ang mga kabataan ang siyang pag-asa ng bayan, sabi ni Rizal. Sa naman, ang Panginoon naman ay inaasahan ang mga kabataan dahil sila ay malalakas. Sila ang dapat pagkaroon ng kasiglahan na sundan ang gawain at sila ay magpatuloy sa kanilang mga paglilingkod. Bigyan sila ng Panginoon ng mabuting kalusugan, mabuting pangangatawan, at gamitin ang kanilang lakas. Kasi sila ang inaasahan din ng Panginoon. Bibigyan sila ng lakas, loob, at din ng kasiglahan.
At sila ang inaasahan ng iglesia, ng mga kabataan. Tulungan sila ng Panginoon na maging maunlad ang gawain at sila ay maging masipag sa gawain. Yan. Tuloy nila yung voice of prophecy. Kasi ang voice of prophecy ang nakakatulong sa pagpapasigla ng mga kapatid. Dahil kung hindi ang voice of prophecy, wala rin kaming maraming gawain dito sa iglesia. Kaya ang voice of prophecy ang makakatulong ng malaki sa iglesia, makakapagpasigla at makakapagpalakas sa pananampalataya. Dahil pag may estudyante ka, tuturuan mo yung estudyante, gagraduate sa voice of prophecy, pag yun ay nabautismuhan, nabinyagan, makakatulong sa pagpapasigla sa iglesia. Kaya ilan yung mga napag-graduate yun, marami din yun, diba? Kaya magpatuloy lang sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon at sila ay palalakasin ng Panginoon. Bibigyan sila ng inspirasyon. Ang Banal na Espiritu ang siyang mag-aangkay sa kanila. Kaya magpatuloy sila sa pagkalilingkod, patuloy sila sa pag-sponsor ng prophecy para ang iglesia ay lalago. Kasi kung hindi sila tutulong, ay silang inaasahan ng iglesia. Sabi nila sa kabataan ang pag-asa ng bayan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mahal kong mga kapatid, dito sa Rockville Seventh-day Adventist Church. Ako po'y bumabati ng happy 26th anniversary ng Rockville Seventh-day Adventist Church. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pamamatnubay sa iglesyang ito. At ako ay isa sa mga nabaptize sa iglesyang ito at naging kaanib mula noong 1989. Salamat sa Diyos sa kanyang pamamatnubay at gabay na ang iglesyang ito ay maging ganap na church. Sa atin pong paglilingkod, mahal kong mga kapatid, patuloy nating parangalan ng Diyos at purihin habang tayo'y naghihintay sa napakalapit ng pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Ayon sa mga awit, Kapitulo 127 verse 1, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang mga nagsisigawa nito. Kung kaya nga ang tulong ng Diyos, ang kanyang biyaya ay dapat maranasan natin at sa kanyang mga kabutihan ay patuloy nating ma-enjoy ang ating paglilingkod. Muli, isang magandang araw ng Sabat at God bless po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating mga kapatid na sa Rockville SDA Company. Ako po nagagalak na bumati sa inyo bilang head elder ng Bethesda Seventh Adventist Church na sa inyong organization bilang isang ganap na Seventh Adventist Church ngayong March 22, 2025. Nasaksihan ko po ang kasiglahan at dedikasyon ng kapatiran ng Rockville at nakita ko lalo na po ang mga kabataan na talagang napakasigla. Panatiliin po ninyo ito at patuloy na gabayan ang mga kabataang ito sapagkat sila po
ang mangunguna sa hinaharap ng Rockville SDA Church. Mayroon lang po akong parang advice sa inyo na sa inyong patuloy na paglilingkod sa Panginoon, alalahanin po natin yung ating mga kapatid na inactive at saka missing. Nakita ko po sa listahan ng kapatiran sa Rockville na kinakailangan ng ating mga kapatiran na magkaroon ng intentional na programa sa reclamation para abutin ang mga kapatid na ito sapagkat marami po sila. At sa tulong po ng Panginoon, ito'y magagampanan ng hindi lamang ng pamunuan ng Rockville kundi ng kapatiran sapagkat sila ay tunay na mabibiyayaan at magiging pagpapala ang mga kapatid na ito na muli nilang madadala sa iglesia ng Rockville kapag ito ay naging isang ganap na kaanib ng Sisterhood of Churches ng Seventh-day Adventist Church dito sa Central Luzon Conference. Muli po, pinapasalamatan ko ang Panginoon at pinupuri siya sa kanyang biyaya na maging isang ganap na iglesia ang Rockville Seventh-day Adventist Church. Magandang araw ng Sabat po. Isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pusong puno ng pasasalamat at kagalakan ang sumainyo, mga kapatid, sa pagdiriwang ng 26 na taon ng pananampalataya, pagsasama at masaganang pagpapala ng Diyos sa Seventh-day Adventist Church lokal ng Rockville. Ang okasyong ito ay hindi lamang tanda ng kanyang katapatan, kundi isang makasaysayang sandali rin habang tayo ay opisyal na nagkakatipon bilang isang ganap na iglesia. Ito ay isang bagong kabanata sa ating masayang paglalakbay ng may pananampalataya. Habang inaalaala natin ang nakaraan at tinatanaw ang hinaharap, patuloy tayong maglalakbay ng may pananampalataya, pagkakaisa at buong pusong paglilingkod sa misyon ng ating Diyos. Naway patuloy niya tayong gabayan, palakasin at puspusin ng kanyang biyaya sa ating patuloy na paglalakbay bilang isang iglesyang naglilingkod sa Kanya. Maligayang ika-26 na anibersaryo at formal na organisasyon ng iglesia. Sa Diyos ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Patuloy nawa kayong pagpalain ng ating Panginoon.